Pagkabilaan ang problema, pagpapakamatay ba talaga yung magiging solusyon? Yan po yung alamin natin sa story ng isang OFW na kakausapin natin, i-interviewin natin sa Be Empowered program natin right now. Kasama ko po yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Jenaline po. Jenaline. And gaano ka nakatagal sa abroad? 11 years po. 11 years? Wow. So, taga saan ka po sa Philippines? Sa Tarlac po. Tarlac. Saan sa Tarlac? Kamiling Tarlac. Kamiling. Na-visit ko na yung... Opo. Na-visit ko na kayo doon? Doon sa bahay, hindi pa po. Hindi pa. Yung sa iba po. Sa iba lang. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung health center natin, gumagawa rin ng house visit sa Philippines. Alam niyo po ba yun? At yun ay libre. Wala po kayong babayaran. Libreng-libre po yun kung kailangan yung mag-visit. Siyempre, ini-schedule natin yan. Just to let you know. Para lang kung merong mga emergency na nangyayari sa Philippines and then kailangan ninyo ng someone to visit. Like for example, ipag-pray sa hospital, ipag-pray sa kulungan, magpa-house blessing. Lahat po yan libre. Wala kayong babayaran. Natanong ko kasi sa kanya kasi sabi niya sa Tarlac daw siya and then na-assign ako dati sa Tarlac. That's why I asked her. Okay? Okay. So let's continue. Anong reason kung bakit nag-abroad ka? Nag-abroad po ako kasi sa hirap ng buhay po. Tapos gusto ko makapagpatayo ng sariling bahay. Sariling kasi wala bahay. kaming bahay. Yung una mong abroad, Hong Kong na talaga? Sumulat sa Malaysia po. Malaysia 3 years muna. po sa Malaysia. And then, bakit di ka na nag-renew doon? Kasi mahirap po doon. Walang day off, wala din cellphone. Alam mo na rin. So parang Middle East rin pala siya. Yes po. Kasi Mas malaki din yung bahay po. talagang lilinisin mo rin yun, malaki. Opo. And then, bakit Hong Kong yung napili mo next o may iba pa? Hong Kong na Hong lang Kong po. na. 8 Pero years. bakit Hong Kong? Kasi malaki po yung sahod dito sa Hong Kong. So, halos lahat ng Opo. OFW, yan yung habol talaga dito. But, okay, so, napili mo yung Hong Kong. Nakailang amo ka na dito sa Hong Kong? 3 amo po. 3 amo. So, unang mong amo, ilang years? 6 years po. Naka 6 years ka. Opo. Pero bakit di ka na nag-renew? Pumunta yung mga amo ko doon sa UK. Kaya, So parang wala na for akong good na rin sila trabaho sa doon. kanila. Opo. So, hanggang ngayon, sa ngayong amo na to, ito yung 4 years or 6 bago years, pa lang? ay bago pa lang po. Bago ka pa lang Opo, dito. 1 month. 1 month pa lang. Yung pangatlo kong amo, Okay. 1 month po. Pero dito sa Hong Kong, sa pag-abroad mo, ano yung mga hindi mo malilimutang mga challenges na kinaharap? Madami akong naging utang dito po kasi pinagsabay-sabay ko po yung gusto kong makapagpatayo ng bahay. Tapos nagkasakit naman yung mga kapatid ko, yung tatay ko, at kailangan ko silang tulungan. Kaya bayad utang ako sa bangko. Naging addicted ako sa bangko. Mga magkano rin yung nautang mo? Kung Yung una susumahin po, lahat-lahat. 25,000 po yung una. Pag nag-renew ako, 2015, ganun po. Hong Kong dollars yan, di ba? Opo. Hindi yan pesos. Hindi po. Tingnan nyo, para magkaroon lang sila ng idea. So, ang dami mo na ring bank na inutangan? Opo. Tapos nagkautang din ako sa ibang tao na 10%. 8,000. Yung interest? Opo. Kasi minsan, kulang yung pagbayad ko sa bangko, tapos umutang ako sa ibang tao para mabayaran ko So yung talagang addicted talaga sa utang. Umabot ba sa punta na parang hindi mo na alam gagawin mo kasi ang dami mo ng utang? Opo, nagkaroon na po ako ng depression kasi wala akong ipon. Gusto ko na makauwi kasi 4 years akong hindi nakauwi. Gusto kong umuwi, wala naman akong perang iuwi, wala akong savings. Tapos madami akong utang. Paano ko bayaran yung utang? Parang gusto ko nang magpakamatay para matapos ng lahat. So pumasok sa isip mong magpakamatay? Opo. Anong klaseng pagpapakamatay yung pumasok sa isip mo? Gusto kong tumalon. Nasa 30th floor po kami noon. Gusto kong tumalon kasi laging wala yung mga amo ko. Tapos laging may bumubulong sa akin na wala na akong silbi, wala nang nagmamahal sa'yo. Kaya magpakamatay ka na lang para matapos ng lahat. Wala ka ng problema pag namatay ka. Yun So, yung laging bumubulong yan sa po ay napaka-importanting pag-usapan. Akala natin lahat na kapag nagpakamatay tayo o pag namatay tayo, is tapos na yung lahat. Actually, nagke-create ka lang po ng malaki pang problema. Not being religious, pero huwag mo pong gagawin yan. May pamilya ka pa na nag-aantay sa'yo. May pamilya ka pa na, hindi pastor, hindi naman nila nakikita yung halaga ko. No.
hindi mo kailangan gawin yan. Ang dami po ditong nagpapakamatay sa Hong Kong. Kaya nga meron kaming empowering OFW event. Bakit? Kasi nakikita natin na nanghihina yung mga OFW sa loob nila. At kapag nanghihina sila sa loob nila, minsan pumapasok sa isip nila magpakamatay. Katulad sa case niya, ni Jenalyn. So, paano ka po nakapunta dito sa help center? Na-invite po ako ng hipag ko, pinsan ng asawa ko. Pinsan ng asawa mo. And paano nakatulong yung help center sa iyo? Mahalaga po yung help center kasi dito po sa help center, dito ko natutunan kung paano ko i-manage yung financial na hindi solusyon yung pag-uutang sa bangko. Meron pang paraan para malutas ko yung mga financial ko, mabayaran ko yung Okay, utang kapag ko. nagtuturo kami sa financial seminar natin ng about sa utang na wag mangutang. Siyempre, kapag una mong maririnig yon, paano mo tinanggap yung mga words na yon? Nagalit ka ba or sumang-ayon ka na tama yung sinasabi namin sa mga seminar? Sumang-ayon po ako kasi totoo naman kasi yung mga turo po dito sa help center, madami po akong natutunan kung paano ko i-manage yung financial ko, kung paano yung dapat kong unahin at yung hindi dapat unahin. Nice. Pero gaano ka na po katagal sa help center? 2 years na po ako dito 2 years. sa help center po. Tanong ko lang po, 2 years ka na nandito sa help center, kamusta na yung utang mo? Thanks God yung utang ko po. Nabayaran ko na po yung Tingnan ninyo, utang ko. napaka-interesting. 2 years lang. Nabayaran mo lahat. Opo. I believe may savings ka pa. Opo, Tingnan nakapag-open na rin po ako ng account na may savings po. Hindi lang savings account. Yes po. Savings account na may savings. Opo. So tingnan ninyo po, this is what we are trying to tell them. Na hindi solusyon yung pag-a-abroad kung hindi magbabago yung utang. Diba? That's why kayo pong nanonood sa amin right now. Gusto po namin tawagin yung attention ninyo. Kayo na merong financial problem rin. Dito po meron tayong free seminar kung paano nyo ibabudget yung mga finances ninyo. Tingnan mo, within 2 years, can you imagine that? Yung iba sa inyo, parang hindi pa makapaniwala. Within 2 years, nabayaran yung lahat ng utang. Dami niyong utang, kung saan-saan. Ikaw na ata tinatanggihan ng mga inutangan mo, pero sa sobrang dami, ang dami. Pero within 2 years, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-savings pa siya. And then kayo, minsan, ang tagal nyo na nasa abroad, malaki yung sahod nyo, pero wala naman kayong savings. Try and visit as wala naman pong mawawala sa inyo. Katulad niya, natutulungan ng help center natin. Ang pinaka-focus ng help center natin is tulungan kayo, mga OFW na merong pinagdadaanan. Just contact us at willing kami na tulungan kayo ano man yung problema ninyo. Sa next episode, samahan niyo po ulit kami para tumuklas ng iba't ibang story ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.